She doesn't deserve you, Lexus. Nakilala ko siya kaninang umaga at napag-alaman kong editor siya ng isang napaka-cheap na magazine. She's even on the list of the employee who might get included in a layoff. She doesn't come from a decent university. And worse, nakatira pa siya sa dump site. She's desperate. Yes, my girl, Deborah Galang, is a poor as hell. But at least, she's not fake as you. Kasalukuyan siyang nakaupo sa sofa sa center area ng law firm niya habang paulit-ulit niya lang na pinapanood ang clip nilang tatlo ni Deborah at Sarah Lim na nag-viral sa social media. Katabi niya sa sofa si Long na may nilalaro sa cellphone nito habang si Short naman ay nasa gilid niya rin at may sinusulat lang sa isang notebook. His 5 junior attorneys are in front of him. Panay lang ang kulitan at tuksuhan na para itong mga bata. His staffs are already finishing their work at ang ibang ang natapos na sa mga ginagawa ay nakapagpalibot na sa sofa kung saan siya nakaupo. They are currently having a messy meeting right now at iyon ay patungkol sa kung saan magiging venue ang Christmas party na ng mga empleyado niya. Batanes. Sinong gusto sa Batanes? Tanong ni Short na nasa kabilang gilid niya. Okay, 5 votes. Sa Coron. Sinong gusto sa Coron? Okay, 10 votes. Sa Boracay? 20 votes. Narinig niyang naghiyawan at nagpalakpakan ng mga empleyado niya. Pero hindi pa rin siya naistorbo ng mga ito sa paulit-ulit na panonood niya ng nag-viral na clip. At until now, he's still trending on Twitter dahil sa nangyari sa ball kagabi, and the people are finally convinced na hindi siya playboy at loyal siyang lalaki. Hindi gaya ng mga paratang mga babaeng kamuntikan ng sumira sa reputasyon niya. That mess definitely cleared not only his reputation but also his image. Pero ewan niya ba, dahil para sa kanya ay hindi iyon gaanong kaaya-aya. Deborah becomes the bait of that mess, and he feels bad that his girl was ridiculed by the lunatic woman, Sarah Lim. Nabawi nga niya ang imahe niya, pero nasaktan at napahiya naman si Deborah sa gabing iyon. Sir, nakapili na po kami ng venue. Hayag ni Short sa kanya, pero wala siyang naging sagot. Nabato rin siya ng bola ni Concept sa kanang pisngi, pero wala rin siyang naging reaksyon. He's still thinking about Deborah. He's still in deep thought with her. Simula kagabi hanggang kaninang maghapon, kasama niya si Deborah sa isang bubong. Nakasabayan niya itong mag-agahan at mananghalian. He also toured her inside his house at hindi nga nito alam kung ano ang naging paghihirap niyang umaktong natural kasama ito. Something almost happened on the shower room last night at naging sanhi nga iyon ng pagkailang niya sa kanya. Isa lang lagi ang nangyayari kapag may dinadalang babae si Attorney Lexus sa bahay niya. That was the thing. Pero kagabi, sa pinakaunang pagkakataon, nagawa niyang magpigil. Deborah wants it too, at hindi niya maintindihan kung bakit siya tumanggi. Is it because she's still a virgin and he prefer woman with more experiences? Or is it because she is still a virgin and he just can't afford to touch her dahil alam niyang si Deborah, gaya ng kanyang sinabi kagabi, ay ang tipong babae na hindi lang dapat pinapaligaya ng isang gabi, kundi minamahal habang buhay. He knows the answer, but he can't accept it. Noon pa man, pinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya magko-commit kahit kanino. Hindi siya mag-aasawa, hindi mag-aanak, hindi magpapamilya, at ayaw niyang bawiin ang pangako niyang iyon sa kanyang sarili. Attorney Lexus is the type of a man who never takes back his words, magkamatayan man. Attorney Lexus, sasama po ba kayo? Tanong ni Short sa kanya at ngayon ay natauhan na siya ng pagkakataong ito ay sadya na siyang binato ni Attorney Concept ng bola. Hindi niya sinagot si Short at binatukan niya muna si Attorney Concept. Are you still a kid, huh? Are you still a kid? Is my law firm a playground? Napayuko ang 5 niyang junior attorney. Nagmistulan itong mga pinagalitang tuta.
No. Sagot niya kay Short nang bumalik na siya sa pagkakaupo. Nalungkot bigla ang mga empleyado niyang nakapalibot sa kanya. He crossed his arms as he stares blankly at the empty space. Attorney, paano po kung sasama sa Deborah? Tanong ni Attorney Concept sa kanya. Bigla siyang napatuwid sa pag-upo nang marinig ang pangalan ng babaeng hindi nagpatulog sa kanya kagabi. Deborah? Deborah? Deborah, Do you have a crush on her? You punk? Nagmistulang tuta ulit si Attorney Concept. Naiyak pa ito kaya niyakap na lang ito ni na Attorney Jude at Attorney Dex. I should have not hired younger attorneys. They're already 22 and 23 but still acts like a kid. Reklamo niya. Siniko niya si Long sa gilid niyang naglalaro ng Mobile Legends. You should start going to a law school so that you can replace these punks. Tinuro niya ang 5 niyang junior attorney. Napasigaw siya kay Long nang hindi man lang siya pinansin nito. Pero attorney, binawi agad ni Short ang atensyon niya. Ilang taon na rin namin kayong hindi nakakasama sa mga Christmas party. Pagbigyan niyo naman kami kahit ngayon lang. Isang araw lang din naman iyon, kahit hindi na kayo sumali sa mga activities, basta't naroon lang kayo. Oo nga, attorney. Sabay-sabay na nagprotesta ang mga empleyado niya. Napikit niyang mariin ang mga mata niya. My arms are not yet well. Pagdadalhilan niya. Hinawakan niya ang kanang braso niyang nakasaklay pa rin sa triangular bandage at umaktong nasaktan ng konti. Huy, attorney! Gulat na gulat si Attorney Lexus nang may isang babaeng staff siya na in-approach siya ng ganon. Never in his entire career that he was approached like that by his employee. Ngayon lang. Hoy! Hinoy ulit siya nito. This is Stephanie. Yung administrative staff niya sa receiving area na kasama ni na Joanne at Angelina. Ba't ang OA at KJ mo? Anito na mas napagulantang pa sa kanya. Pinipilit ka nga naming sumama, ayaw mo pa? Ano gusto mo? Lumuhod pa kami sa harapan mo, sabay tsupain ka? Kamunti ka ng ma-stroke si Attorney Lexus sa sinabi nito. Is this the new friend of Deborah? Tanong niya kay Short habang nanginginig siyang tinuturo si Stephanie. Tumango si Short at agad na nga siyang napahingi ng tubig ng pakiramdam niya ay magha-hyperventilate na siya sa sobrang pagka-speechless. Sa huli, nagawa rin naman siyang i-negotiate ng mga empleyado niya na sumama sa kanila sa Christmas party at ang kondisyon niya. Andito na ako! Agad na palipad ang paningin niya sa sliding door sa entrance ng law firm. Nang makalipas ang kalahating oras ay dumating na nga ang babaeng hinihintay niya. Naging conscious bigla si Attorney Lexus sa sarili niya at habang inaayos nga niya ang mga lukot-lukot na coat niya ay hindi niya rin naiwasang mapatingin sa dako ni Deborah. Kasalukuyan itong tinitiklop ang basang payong at napalungok nga siya ng maraming laway. Nang sa pinakaunang pagkakataon ay nakita niya itong nagsuot ng maikling palda na pinarasa ng white t-shirt at bota. Naka-ponytail din ito, kaya't aninag na aninag niya ang mahaba at manipis nitong leeg. Napatanong tuloy siya sa sarili niya, bakit ngayon ko lang nalamang maganda pala siya? Deborah's POV. Oh, tapos may nangyari ba sa inyo? Napanganga ako bigla sa tanong ni Maris sa akin. Nasa fried chicken store niya ako ngayon at ako nga rin ang nagtitinda at nagpiprito. Matumalang benta sa araw na ito dahil maulan. Kasalukuyan lang din naglilinis si Maris ng kuko niya sa paa habang gumagapang-gapang si Baby Brent sa ilalim niya. Wala no? Mabilis kong pagtanggi. Ba't ang blooming mo ngayon? May panunukso niyang tanong. Napatingin ako sa maikli kong maong na palda at agad siyang sinagot. Maulan at hindi pa natutuyo yung mga labada ko kaya eto na lang sinuot ko. Wag ka nga. So paano yun? Tanong niya sa akin. Makukontento ka na lang ba sa pag-finger? Ano ba, Maris? Sita ko kay Maris at tawa lang siya ng tawa. Nakitawa na rin si Baby Brent na ngayon ay pinagsasasapak na ang isang pusa.
Walang tao sa bahay sa kadahilanang may pinuntahan si mama at papa na kamag-anak sa probinsya. Gusto ko sanang sumama sa kanila pero sila na mismong nagsabi sa akin na pumarito na lang muna ako kasi baka kailanganin akong bigla ni Attorney Lexus. Nakangiti pa silang dalawa na sinabi nila yun sa akin At bilang walang magawa, pumunta na lang ako dito kay Maris na pinagsisihan ko rin dahil panay lang ang tukso niya sa akin. Wala naman kasi talagang nangyari sa amin ni Attorney Lexus kagabi. Kamuntikan lang. Pero Deborah, seryosong turan sa akin na Maris habang pinadedede si Baby Brent. Natigil akong bigla sa pagpipirito ng mga paa ng manok at napatitig lang sa kanya. Huwag mong ipagkait sa sarili mo na sumaya. Magmahal ka sa mga pagkakataong pwede kang umibig. Sinita ko siya nang pareho kaming biglang naiyak. At the very end, napaamin na rin naman agad ako kay Maris na tila ba nagugustuhan ko na nga si Attorney Lexus. Iyon nga lang, hanggang pisikal at sexual lang. Hanggang doon lang. Di huwag mong pilitin ang sarili mong mahulog sa kanya. Ulol ka ba? Napanganga na lang ako ulit sa sinabi niya at labis nga akong nagitla nang sa kalagitnaan ng pag-uusap naming dalawa ay biglang tumawag sa akin si Stephanie. She told me na kailangan ko raw pumunta sa law firm ngayon. Hapon na Tanong ko sa kanya. Basta, pumunta ka na lang dito. Sagot niya. Ayos lang ba ako? Tanong ko kay Maris. Mukha ba akong salamin? Sarkastiko niyang tanong din. Dali na, di ba ako mukhang ewan? Tanong niya sa akin. Sinundot niya ako bigla sa gilid. Ano ba? Hindi ko mapigilan matawa. Alam niyang naku-conscious ako dahil makikita ko ulit si Attorney Lexus. Pagod na kumurap si Maris. Itali mong buhok mo. Suhestyon niya na sinunod ko naman at nagpaalam na nga ako sa kanya at kay Baby Brent. At dahil sa malapit lang din naman ang law firm sa store ni Maris, ay nilakad ko na lang iyon. 4 na liko at 1 tawiran, nakarating na ako roon. Andito na ako! Bati ko sa mga staff at tiniklop ko ang payong ko. Nilagay ko iyon sa lagayan sa gilid ng sliding door at lumapit sa kanila. Namula ako nang nadatnan kong nakatingin sila sa akin. Nakapalibot silang lahat sa center area kung saan naroon ang sofa, kung saan kasalukuyang nakaupo si Attorney Lexus na nakatitig din sa akin. Ano na? Bigla akong inakbayan ni Attorney Concept nang makalapit ako sa kanila. Nag-iwas ng tingin si Attorney Lexus sa akin, kaya ganoon din ang ginawa ko. Sa'yo nakasalalay ang tsansa naming makasama si Attorney Lexus sa Christmas party bukas. Napatanga ako sa sinabi ni Concept. Ano naman ang meron sa akin at bakit sa akin nakasalalay ang pagpunta ni Attorney Lexus sa Christmas party bukas? Sasama lang si Attorney Lexus bukas kung sasama ka rin. Huh? Biglang napatayo si Attorney Lexus mula sa pagkakaupo niya sa sofa. Parang nahihiya yata siya o ewan, pero nabalik din naman siya agad sa pag-upo nang hinila siya ni Tito. Kuya Shirt pala. Ano na? Nona, sasama ka ba? Tanong ni Attorney Concept sa akin. Sobrang lapit na ng mukha niya sa mukha ko. Pero hindi ako naiilang dahil ang cute-cute niya talaga. In fact, gusto ko nga siyang pisilin ngayon Saan ba yung venue? Tanong ko. Sa Boracay. Namilog ang mga mata ko. Naipikit na naman ni Attorney Lexus ang mga mata niya. Libre lahat? Libre! Sama ako! Sagot ko at sa pagtili ko ngang iyon ay nagsitilian na rin ng mga empleyado na kasama ko roon. Nagkatulakan na dahil sa saya. At huli na nga nang matagpuan ko ang sarili kong mukha na nakasubsob sa gitna ng isang pants ng lalaki na ikinataranta ko ng wagas nang mapagtanto kong kay Attorney Lexus pala iyon. Hoy Deborah, alam mo bang chismis dito kaninang umaga na nagsiping daw kayo ni Attorney Lexus kagabi dahil sa bahay ka raw niya natulog? Pagbabahagi sa akin ni Stephanie habang katabi ko si Attorney Lexus sa sofa. Kalahati ng mga empleyado niya ay busy sa pagbubook ng plane tickets, marerentahang vans at hotels, habang kalahati naman ay busy sa paggugupit ng mga papel para sa gagawing bunutan maya-maya for exchange gifts. Hindi yun totoo, no? Buong pusong pagtanggi ko.
Walang nangyari sa atin, di ba? Siniko ko si Attorney Lexus. Napadaing lang siya ng braso niyang may cramp ang nasagi ko. Napaismid lang si Stephanie. Talaga? Wala nga. Namumula kong sagot. Nona! Sita sa akin ni Attorney Concept na katabi lang ni Stephanie. Hindi nga totoo! Muli kong pagtanggi. Binato ni Attorney Lexus si Attorney Concept ng sofa pillow. Why are you calling Deborah Nona? Korean ka ba, ha? And can you see too that your ex, which is just sitting beside you, is pouring her anger towards Deborah because of that Nona endearment of yours? Ano ba, Attorney? Hayaan mo siya. Sita ko naman kay Attorney Lexus sa ginagawa niya kay Attorney Concept. Can you see? This punk? Tinuro niya si Attorney Concept. This punk has a crush on you. That's why he keeps calling you Nona. Eh ano naman sa'yo kung magkakakrush sa akin si Attorney Concept? Tuminis ang boses ko dahil sa inis. Nothing. Natameme siya. I just want the both of you to respect this place. Nakalimutan niyo na bang akong boss dito, ha? Ha? He's bragging and acting like a kid again. Hindi ko na siya pinansin at nginitian na lang si Attorney Concept. Fighting! Sabi ko sa kanya. Fighting! Sagot naman ni Attorney Concept na natumba ulit nang batuin niya na naman ng mas malaking pilo ni Attorney Lexus. Hoy! Ano ba? Ex ko yan at mahal ko yan. Gago ka. Sigaw ni Stephanie kay Attorney Lexus na ikinatanga naming lahat. Huh? Mahal mo pa ako? Tanong ni Attorney Concept kay Stephanie na biglang nag-walk out. Napatingin ako kay Attorney Lexus. Nagpipigil siya ng ngiti. Mukhang masaya siya sa nangyari. I hate it when other people having a crush on you. Aniya, hindi makatingin sa akin. Hindi ka naman kasi maganda. Dagdag niya na siyang nagpakulo sa dugo ko. This time, sinakal ko na talaga siya. Deborah, ano ba? Sigaw niya at tinigilan ko lang siya nang mapatingin sa akin ang mga staff niya. Nginitian ko lang silang lahat at pinatang ulo ni Attorney Lexus na parang aso. Ngunit noong walang nakatingin sa amin, pinisikal ko ulit siya. What the fuck? Pagpipigil niyang pagmura nang pinikot ko ang tenga niya. Okay, maganda ka na. Pagsuko niya, naimasmasan ako ng konti sa sinabi niya. But you're still a dork. Dagdag niya na naman ulit. This time, hindi ko na siya pinansin. Mas nagiging walang hiya kasi siya kapag pinapatulan ko. Pero makalipas ang ilang minuto. Deborah! Panay ang sundot niya sa gilid ko. Aalis ako kapag hindi mo tinigilan yan. Seryoso ko nang sabi sa kanya. Mabuti na lang din at walang pakialam silong na nasa gilid niya lang at may kung anong nilalaro sa cellphone. Good. Sabi ko nang mag-behave siya, pero maya-maya na naman. Meow, meow. Pagpupusa-pusaan niya habang kinakalmot ang likod ko. And this time, nakulitan na talaga ako sa kanya. Kaya tumayo na ako. Iyon nga lang agad akong nawala ng balanse nang hinila niya ako. Nakakandong ako sa kanya nang wala sa oras at natameme lang ako nang magsalita siya. I can't help it. You're really pretty today. Okay, nandito na ang ating mahiwagang fishbowl. Nilibot na ni Kuya Short ang fishbowl na may lamang nakatuping makukulay na papel. Isa-isa lang. Ani niya at pinagpasapasahan nga ito ng mga staff. Mine. Give me that. My turn. Panay ang taas ni Attorney Lexus ng kamay kaya sinita ko siya. Atat ka ba? Sita ko sa kanya. Napalunok siya sa sinabi ko. Matapos niya akong kandungin kanina, hinulog niya ako sa sahig kaya ang sakit lang ng puwet ko ngayon. Color orange, right? May kung ano siyang binulong kay Short at tinanguan din naman nito. Binunot niya ang nag-iisang kulay orange na papel sa bowl nang dumating ito sa kanya. Pick the sky blue one. Utos niya sa akin ang turn ko na.
Walang pakialaman, please. Anang ko sa kanya. I'm just suggesting. Giit naman niya at sa huli, pinili ko pa nga yung sky blue na sinabi niya. Yun nga lang, dalawa yung sky blue kaya nalito ako ng kaunti. Pinili ko na lang yung mas malaki. At noong nagkatinginan na nga ng sari-sariling mga munito at munita ay medyo na-disappoint ako sa kadahilan ng isang attorney nga ang nabunot ko. Pero hindi naman si Attorney Lexus, kundi si Attorney Concept. Kumunot lang din ang noo ko nang panay lang ang ngiti sa akin ni Attorney Lexus. Nauulol ka ba? Tanong ko sa kanya, pero ngiti pa rin siya ng ngiti habang hawak-hawak yung nabunot niyang kulay orange na papel. Okay, let's wrap this up. Tumayo at hindi ako pinansin. Let's leave the office and let's buy our gifts. At sa hudyat niyang iyon ay nagsiuwian na ang mga empleyado niya. Excited na bumili ng mga regalo sa mga nabunot nila. Yan ba yung ayaw sumama sa Christmas party? Tanong ko sa kanya nang makalabas na rin kami. Ang lawak-lawak kasi ng ngiti niya at mukhang excited pa kasi ang gaslaw-gaslaw. Do you think I'm happy with this? Napilitin lang ako kasi gusto mo ring sumama. Napanganga ako dahil sa sinabi niya. Kung pwede ko lang talaga siyang suntukin, ginawa ko na. Siya tong may pakondisyon na sasama lang siya pag sasama ako. Tapos ang nangyari, ako pa ngayon ang masama. You're frowning. You already look ugly. Sita niya sa akin at hinila lang ako papasok ng kanyang kotse. Sinong nabunot mo? May I see? Kasalukuyan silang paakyat sa escalator ng isang mall. Nasa tabi niya si Deborah at kanina pa nga niya ito kinukulot kung sino ang nabunot nito. Voluntaryo niya rin itong sinamahan ng sinabi nitong bibili ito ng regalo. Bukas ng madaling araw ang flight nila at bago pa nga maubos itong walang kasing lamig na gabi ay gusto niya muna itong makasama. Huwag ka nga madaya. Halatang wala sa mood si Deborah pero gusto niya pa rin itong kulitin. Deborah picked the sky blue paper at confident siyang ito ang nakapili sa kanya. Bago pa man ang bunutan kanina, binulungan niya na si Short sa mga gusto niyang mangyari. At isa sa gusto niyang maganap ay ang mapili nilang dalawa ni Deborah ang isa't isa. At hindi nga siya binigo ni Short dahil ito ang napili niya. Medyo kinagabahan nga lang siya kay Deborah pero malaki ang tiwala niya kay Short. Never in his entire career that Short had disappointed him. Kaya mataas ang pananalig niya nito. Nang makarating sila sa third floor ng mall, ay nalaglag ang panga niya nang ang mga pinamiling regalo ni Deborah ay isang set ng panyo at isang picture frame. Yun lang binili mo? Sita niya kay Deborah at wala nga na nga siyang nagawa nang pinapunch na at pinagift wrap na nito ang mga pinamili. Deborah. Malapad na malapad ang ngiti ni Attorney Lexus habang naglalakad silang dalawa ni Deborah sa mga gilid ng stall sa mall. Bit-bit-bit-bit nito ang isang supot na may lamang regalo, habang siya naman nilalantakan lang ang hawak-hawak na ice cream. Ano na naman? Tanong ni Deborah sa kanya. May regla ka ba? Tanong niya rito at dumila nga siya ng kaunti sa sariling ice cream. Ba't ka ba nagtatanong ng ganyan? Inis na sigaw ni Deborah sa kanya at natawa lang siya. He really enjoys hitting Deborah's nerves and he don't know why. Punasan mo nga sarili mo, nakakadiri ka. Ani ni Deborah. Mabilis niyang hinagilap ang mantsa sa bibig niya pero hindi niya ito mahanap. Biglang humarap si Deborah sa kanya. Nag-tiptoe at inalis ang ice cream stain sa gilid ng labi niya. Nahahawa na ako sa pagiging clean freak mo. Napatingin lang siya sa mga labi ni Deborah nang mas lumapit pa ito sa kanya. He feels like he's kissing her pero pinigilan niya lang ang sarili niya. Yet, he can't deny the fact that he was moved by this gesture of hers. Again. Are you aware that you are trending online because of what happened last night? Tanong niya kay Deborah noong nag-stroll silang muli. Talaga? Tanong nito. Hindi ka ba galit? Anang ni Attorney Lexus. Deborah seemed surprised but not offended. Nakatulong ba ang nangyari kagabi sa image mo? Hindi sinagot ni Deborah ang tanong niya.
Deborah. He was about to explain things to her. Inunahan na siya nito. Iyon naman ang purpose ko bilang pretend girlfriend mo, di ba? Ang maibalik sa iyo ang reputasyon mo. May kung ano sa puso niya na kumirot sa sinabi nito. Kaya okay lang sa akin ang nangyari kagabi kung nakatulong naman yun sa'yo. Dagdag nito. Hindi siya makapagsalita dahil tama naman lahat ng sinabi nito. That she's here as his pretend girlfriend to rescue his reputation from all the woman who tries to ruin it. Pero Attorney Lexus Park. Natigilan siya nang tinawag siya ni Deborah sa buong pangalan nito. It is a bad sign when a girl calls a man by its full name after a cold remark. Alam na alam ni Attorney Lexus iyon. Hindi pit stop ang mga babae para hintuan mo lang kapag may kailangan ka sa kanila at iiwan lang kapag nakuha mo ng gusto mo. Kung wala kang plano makipag-commit sa mga babae, huwag mo silang paglaruan at paasahin. Hindi ko alam kung may nanay ka pa ba, pero I no longer have a mother. She already died when I was 10. Mabilis na sagot ni Attorney Lexus. What Deborah had said to her had caused too much pain on him. He could no longer endure it. And that's the reason why I don't want to commit with anyone. Natatakot ako na kapag naging sobrang malapit na ako sa isang tao, ay bigla na lang itong mawala sa akin. Gaya ng mama ko. His Adam's apple protruded at gaya ng kay Deborah ay nangingilid din ang mga luha sa mga mata niya. He pressed his lips hard. Yumuko siya at niyaya na si Deborah na maglakad ulit. Let's go. Huminto silang dalawa ni Deborah sa isang jewelry store. Ramdam niya ang pagkailang ni Deborah sa kanya, kaya para mapanatag ito ay sinubukan niya itong kausapin. Their recent conversation was so heavy na kahit siya mismo ay hindi birong nabigatan. And he just doesn't want Deborah to feel it, to feel his own burden. I picked a girl and I think I want to give her a necklace. Saan ba yan ang gusto mo? Tanong niya rito. Nasa harap na nila ang mga alahas na nakapaloob sa kodoradong salamin. A sales lady is in front of them, waiting for him to pick one. Teka, ako ba napili mo? Kumurap-kurap si Deborah. Do you think I sabotage everything? Pagsisinungaling niya rito. Of course, I sabotage everything at sinikap kong ikaw ang mapili ko. Ani niya sa kanyang isipan. Huminga lang ng malalim si Deborah at pumili na ng gusto nito. Inilandas nito ang hintuturo sa salamin at nahinto lang ng makapili. Yan! Yan oh! Sumilip si Attorney Lexus. Necklace na may palawit na gavel ang napili nito. He doesn't find it nice, but since it was Deborah who picked it at, sumang-ayon na rin siya. That one please. Ani niya sa sales lady. Tumango ito at hiningi ang card niya. Attorney ka, diba? Kaya mas maganda yan ang ibibigay mo. Gavel. Gavel na ginagamit ng presiding judge tuwing trial. Eksplika ni Deborah. Is that a gavel? Nanlaki ang mga mata ni Attorney Lexus nang mapatingin muli ang palawit sa biniling necklace. Oh, I thought it's a toothpick. Mangha niyang dagdag. Grabe ka naman. Sita sa kanya ni Deborah. Tahimik lang sila pareho nang nasa loob na silang dalawa ni Deborah sa kotse niya. Nakauwi na si Short, kaya siya na ang nagmamaneho. Hindi na rin naman masakit ang braso niya, kaya ayos lang na gawin niya iyon. Binabaybayin na nila ang mahabang daan at patungo na nga sila sa bahay ni Deborah. Niyaya niya itong ihatid na at hindi naman ito nakatanggi ng pinilit niya. You want to listen some music? Tanong niya kay Deborah nang hindi niya makayanan ng katahimikang namumutawi sa pagitan nilang dalawa. Ayos lang. Sagot ni Deborah at nagtungo na nga ang mga daliri niya sa dashboard ng kanyang dark blue Corvette Stingray. At makalipas lang ang ilang saglit ay tumugtog na ang isang bagong musika. Thanks God, it's not a love song. Pagpapasalamat ni Attorney Lexus sa kanyang isipan. Kasalukuyang tumutugtog ang Memories ng Maroon 5. Pero kahit ganon, kahit bagong tugtugin iyon at hindi love song, ay hindi pa rin iyon nagpapapawi ng awkwardness na nararamdaman nilang pareho.
In fact, the song makes him afraid. Alam niyang balang araw, maaalala niya si Deborah kapag napangkinggan niya muli ang awiting ito. At isa sa mga hindi gustong bagay ni Atty. Lexus ay ang mga alaalang masasakit. Napatingin siya kay Deborah to check if she's still okay. Nahuli niya itong nakatingin sa kanya. "We're here." Ani niya nang sa wakas ay nakarating na silang dalawa sa harapan ng dump site. Nang bumaba siya ay sumunod na rin si Deborah. "Sige, umalis ka na. Malalim na ang gabi. Maaga pa tayo bukas." Ani nito. "Hindi mo man lang ba ako iimbitahan sa bahay mo?" Tanong niya rito. Umiwas ng tingin si Deborah. "Kita mo yung maliliit na bahay na yon? Maitinuro itong bahay sa hindi kalayuan, ngunit nanatili lang ang mga titig niya rito. "Yun ang bahay namin at hindi yun sobrang ganda gaya ng bahay mo." "I don't mind," sagot ni Atty. Lexus. "Madumi ang bahay namin. Madumi ang loob." "I don't mind too." "Wala ang mama at papa ko. Kung papapasukin kita, tayo dalawa lang ang magiging tao roon." He was about to reply, "I don't mind." Pero mabuti na lang at napigilan niya ang sarili niya. "Deborah." Tawag niya rito. Tinitigal lang siya nito. "To tell you the truth, I actually lied." Kinuha niya ang isang nakatuping papel na kulay kahel sa bulsa niya. Bingluklat iyon ni Deborah at nang mabasa nito ang sariling pangalan doon ay sinigawan siya nito. "What's wrong with that? I'm the one who will finance the party tomorrow." Aniya habang nagbablush at kinakamot ang likuran ng kanyang ulo. Mas tuminis pa ang boses ni Deborah. "I don't want to make sure that you'll be the one that I'll pick." Naipikit na nito ang mga mata habang tumitili. "Why? Do you think that fate or destiny really exists? Kung hindi ko sinabutahe ang bowl kanina, hindi ikaw ang papipili ko." Nangisay na ito dahil sa inis. Hiningal ito pagkatapos. Hindi naman natinag si Atty. Lexus sa pinaggagawa nito. Kinuha niya ang box sa loob ng bulsa niya. Binuksan iyon. Kinuha ang necklace. Lumapit kay Deborah at isinot iyon sa liig nito. The toothpick. Naipikit niya ang mga mata niya nang nagkamali-mali siya. "I mean, the gavel necklace looks pretty on you." Matalim pa rin ang tingin ni Deborah sa kanya. "Sige, alis na ako." May hesitasyon niyang hayag rito. Pinukulan niya ng tingin si Deborah bago tumalikod at hindi pa rin nagbabago ang inis na tingin nito sa kanya. "Atty. Lexus Park!" Sigaw ni Deborah noong sa wakas ay nakatalikod na siya. He thought he'll be dead soon dahil ito na ang pangalawang beses sa gabing ito na tinawag siya ni Deborah sa buong pangalan niya. Kaya ikinagulat niya na ang sunod na nangyari dahil noong hindi pa siya nakakalingon ay tuluyan na'y biglang lumapit si Deborah sa kanya. Sabay hinandugan siya ng isang mabilis na halik sa kanyang kanang pisngi. By the time he finally turns around, malayo na ang nilakad ni Deborah mula sa kanya. While watching her go, he ponders something in his mind. It is a bad sign when a girl calls a man by its full name after a cold remark. But if it is a kiss, even a light one, that she'll be giving you after calling you by your complete name, then... Tumalikod si Atty. Lexus. Hinarap niya ang sasakyan niya at biglang napangiti nang walang kasing tamis. "Make sure that it won't be the last time she'll call you that way. Even if you'll piss her off again. Even if she'll hate you again. Even if you'll ruin her night again. Make sure that it won't be the last time she'll call you that way." Deborah's POV. Hindi ko alam kung bakit ko siya hinalikan. Sa tanang buhay ko, si Baby Brent, si Papa, ang dati kong lolo na namayapa pa lang ang natatanging mga lalaking nahalikan ko. At ang isama si Atty. Lexus sa listahan ng mga nahalikan kong lalaki ay isang kahindik-hindik na isipin. Oo, minsan ko na siyang nahalikan noong hindi ko pa siya kilala. At lips to lips pa yun ha. Pero ngayong kilala ko na siya at may pinagsamahan na kami, at ang mas malala pa ay pretend girlfriend niya ako.
Alam kong magkakaroon na ng ibang kahulugan ng halik na inihandog ko sa kanya kanina. It was just a peek on his right cheek, only light one. At sa katunayan ay hindi nga iyon makokonsiderang halik eh. Pero kahit na, lumapat pa rin ang mga labi ko sa balat niya. Hindi ako mapakali nung nakahiga na ako sa banig, kakaisip sa bagay na iyon. Ano na lang ang iisipin niya at ginawa ko yun sa kanya. Tinakpan ko ang bibig ko at napatili na lang dahil sa inis. Bakit ko kasi ginawa yun? At bakit niya ba kasi ako niregaluhan ng necklace? Nakakainis. Attorney Lexus, kung iniisip mong may meaning yung kiss na binigay ko sa iyo kagabi, nagkakamali ka, okay? Okay? Walang meaning yon, okay? Sinubukan kong mag-send sa kanya ng message. Pero ang ending, binura ko pa rin naman. Bakit ba kasi ako magpapaliwanag? For sure, bukas, hindi niya maaalala yun. Tama. Sinubukan ko nang ipikit ang mga mata ko, pero agad din naman akong napadilat nang tumunog ang cellphone ko. Ringtone yun. Tukko na sound. At mabilis ko ngang tiningnan kung sino man ang nag-text sa akin ng ganitong oras. It must be an emergency. Explain to me the kiss. Napanganga ako nang makita ko kung sinong nag-text. Si Attorney Lexus. Nanginig biglang kamay ko. Hindi ko alam kung anong i-reply ko. Hindi ka patulog. Gabi na ah. Send. Naipikit ko ang mga mata ko. Diyos ko, nakakaiya. Maya-maya pa nag-reply siya sa akin. I'm still texting you. Isn't it obvious that I am not yet sleeping? Grabe, ang piloso po talaga. Maya-maya pa, nag-text ulit siya. I can't sleep. You know why? At nag-text ulit. Because you kissed me. Psst. Napatili ulit ako dahil sa inis. Maya-maya pa nag-text na naman siya. You're speechless, right? Alam kong pinagtatawanan niya na ako ngayon. Kaya para maisalba ang sarili ko sa kahihiyan, ay nireplyan ko na siya. Attorney Lexus, matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Deborah? Even the way you text is pretty. Ano ba yan pag nagsasasabi niya? Nagwala biglang kaluluwa ko dahil sa recent text niya. I like the fact that you observe proper punctuation marks and proper lower and upper cases. Nag-reply agad ako. Je. What the fuck? What's that? Kahit ano na lang yung letters na napipindot ko. Wait, did your phone get stolen? Just wait for me. Pupuntahan kita dyan sa inyo. Natanga ako sa reply niya. Attorney Lexus, matutulog na ako. Bye. Wait. Is this still Deborah? Napanganga ulit ako sa text niya. Nereplyan ko siya ng puro Z. Z? Are you causing me right now? Attorney Lexus, mabuti pa matulog ka na talaga. I said I can't sleep. Kung hindi ka makatulog, huwag kang mandamay ng iba. Yeah din ang nereply ko. Damay ka naman talaga. At bakit naman? Ano naman ang kasalanan ko? You're the reason why I can't sleep. Pinaglalaruan niya na naman ako. Nakakainis talaga. Maya-maya pa, dinugtungan niya na yung previous text niya. Ang pangit mo kasi, binabangungot ako. Para matapos na itong kalokohan niya, sineryoso ko ng pakikipag-text sa kanya. Huminga ako ng malalim bago mag-reply. Attorney Lexus, thank you sa necklace. Sobrang na-appreciate ko yon. Kahit na nandaya ka lang para mabunot mo ko. Thank you pa rin. Kahit sinong babaeng mabibigyan ng ganong kagandang necklace, talagang mapapahalik sa kung sino man ang nagbigay nun. Sorry po kung hinalikan kita. Babangungutin ka tuloy. Sorry po ulit. Hindi na siya nag-reply matapos ng mahaba kong text at dahil doon ay napanatag na ako sa wakas. Panay ang scroll ko sa thread ng pagpapalitan ng mensahe namin at natawa lang ako nang binasa ko yun ulit. Bigla akong napamura nang tumunog ulit ang cellphone ko ng ringtone na toko.
May nagring at si Attorney Lexus iyon. Deborah, I'm sorry for what happened on the ball. I felt bad that you were able to experience that. And yes, it had definitely helped me in bringing back my reputation. But I still feel bad about what happened. And again, I am apologizing. I can't just tell this on you in person. I'm not the type who's fond of apologizing. So please, bear with me. Minsan talagang may mga salitang mahirap sabihin kapag kaharap mo yung taong sasabihin mo ng mga salitang iyon. The words are already there on the back on your tongue, pero kahit anong pagpipilit mo, ay hindi ito lumalabas. Mas nagtatago at mas nagiging mailap ang mga salita. That's why I'm glad that I live in a time na pwede nang sabihin ang mga nararamdaman ko, kahit na hindi kami magkaharap ng taong pag-aalayan ko ng mga salitang iyon. Imagine the people who had lived on the days where phones are not still present. Paano kaya nila napapahayag ang mga hindi nila kayang sabihin ng harapan? Telling a person how you feel through a text message might not be a good option, but this is already better than being able not to show how you actually feel. Nireplyan ko siya ng mga kahit na anong mga letters na lang dyan na pindot-pindot ko. Nagreply siya ng what? Sabi ko po, okay lang po, naiintindihan ko po, kaya matulog ka na po, maaga pa po tayo bukas. Good night. Okay, good night too. 3:00 ng madaling araw ako nagising. Mabilis lang din akong naligo at nang matapos ay hindi na ako kumain at nag-impake na lang ng mga susuotin ko. Sobrang excited na talaga ako. Kasi, una, ito ang first time na makakasakay ako ng eroplano at pangalawa, ito rin ang first time na makakapunta ako sa Boracay. Humihikab akong naglakad sa bundok ng basura. At nang makarating ako sa highway, ay natigilan na lang ako nang makita ko ang isang pamilyar na nilalang na nakaabang roon sa akin, nakasalukuyang naka-cross arms, habang nakahilig sa gilid ng isang magarang dark blue Corvette Stingray na sasakyan. Still sleepy, huh? Kinusot ko ang mga mata ko, baka nananaginip lang kasi ako. Yes, you're right. This is me, your Attorney Lexus Park. Natanga akong bigla. Come here, you're already late. Ikaw na lang hinihintay nila. Kinuha niya na ang bag ko at nilagay iyon sa loob ng sasakyan. Binuksan niya ang pintuan sa gilid as he gestured me na pumasok ako roon. Teka, buong gabi ka bang nandito? Hindi ka ba umuwi sa inyo kagabi? What? Natawa siya. Ba't naman ako mananatili rito buong gabi? At dito pa talaga sa tapat ng dump site? You know how clean freak I am. Aniya at tas bigla siyang napahawak sa baba niya at kinilatis ako. You must be assuming that I'm guarding you and your house at all night long. Napakagat ako ng ibabang labi dahil sa sinabi niya. Napatingin ako sa damit niya na naging dahilan upang mas diniinan pa ang paggagat ko sa ibabang labi ko. Nagkibit balikat siya at padabog na nga akong pumasok sa sasakyan niya. Sumunod naman siya agad. Saan ba yung susi? Aniya noong akma na siyang i-start ang engine. Napatili ako sa labis na inis to the point na naiyak na ako makalipas ang ilang sandali. Kung umuwi siya sa bahay niya, bakit nasa parehong pwesto pa rin ang sasakyan niya nang iwan ko siya kagabi? Bakit ganun pa rin ang suot niya? At bakit bangag na bangag siya ngayon? Nakakainis.